nakalabas ang dila. Noy, Pastor Jack. Laruan na nakalabas ang dila. Pastor Abante, binanata ni Kong Pulong Duterte at tinawag na Pastor Jack. At ano ba ibig sabihin ng Pastor Jack? Alam yan ng mga legend. Ito'y pagkatapos po maglabas ng statement itong si Pastor Jack laban kay Vice President Inday Sara na hindi umano niya susuportahan si Inday Sara sa pagkapangulo. Anak ka ng kagawang Pastor Jack. Talo ka na nga, nanalo ka pa. Iba talaga yung sapi ng demonyo sa katawan ng taong ito, no? Kaya naman, bumuelta si Kong Pulong Duterte. Vice President Inday Sara Duterte, pinag-uusapan international ang kanyang pagdeklara na pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028, no? Sikat na talaga si Vice President Inday Sara sa international media. Pag-usapan rin po natin yan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Diyan na po ako nagla-live. Paminsan-minsan kapag may trending topic, ako'y nagla-live. Na ngayon, si Pastor Jack binanata ni Kong Pulong Duterte. Ito. Unahin po muna natin itong si Pastor Jack na talagang nanindigan din itong pastor na ito na hindi umano siya bubuto, no? Sa kay Vice President Inday Sara, hindi na buboto kasi hindi naman siya susuporta sa pagkapangulo. Pero hindi po ito pinalapas ni Kong Pulong Duterte at binalahura ang naturang Pastor Dila na ngayon ay Pastor Jack na. Nagbunga po ang galit ni Kong Pulong Duterte dahil po dito sa pahayag ni Pastor Jack. Pastor Jack Olero. Yun, Pastor Jack. Sabi ni Bini Abatar. Bini Abante. Anyway, alam na po ni Vice President Sara that I will not be supporting her for the presidency. Alam mo, Pastor Jack, dyan sa distrito mo, tinalo ka na ni Uy. Kaso nga lang, sobrang pamumulitika mo, hindi mo matanggap-tanggap na talo ka, sinampal mo kaliwat kanan ng milyones si George Garcia, budlat ang mata. Saka, wala naman talagang supporter yan si Pastor Jack. Kunti lang, kapiranggot lang yung mga miyembro ng kanyang simbahang kulto. At hindi rin naman kailangan ni Vice President Inday Sara yung isang Pastor Jack na bastos. Walang mudo na pagka-kongresista. Pag nambastos ng resource person dyan sa Kongreso, akala mo siya ay hindi pastor. Siya ay isang impacto. Pero hindi po yan pinalampas ni Kong Pulong Duterte at agad po sinagot ni Kong Pulong ang naturang pastor na humahaba ang dila. Ayan, Okay, mahaba po yung sagot ni Kong Pulong. Basahin po natin. Maganda po yung dulo kasi sinabi po niya kasi Pastor Jack. Mahilig mag-Jacolero. Okay. Sabi ni Kong Pulong Duterte dito kay laban kay Pastor Jack. Ito, kung magsalita yung napakalinis na pastor nyo dyan sa 6th District ng Maynila na hindi raw susuporta kay Vice President Inday Sara sa 2028. Nasisiraan na yata ito ng bait. Naman. Siraan mo lang. Sabi niya, tuloy natin.
na para bang may mabigat siyang political weight. Kala mo naman relevance itong hinayupak na ito. Wala namang kwenta. Sa usapin ng 2028, baka kailangan muna nating mag-reality check. Pastor! Malinaw naman. Ang record, talo ka sa sarili mong distrito noong 2025 elections. Yun na nga, talo naman talaga. Pero tayo magawa. May pangsampal. Minikos ni George Garcia. Yan ang katotohanan. That's the reality check. Hindi kayo binalik ng mga botante ng Maynila. Kung nasaan ka man ngayon sa posisyon mo, alam ng lahat na hindi yun dahil sa mandato ng taong bayan, kundi sa basbas ng leadership, particular ng iyong political patron na si Tambaloslos. Totoo naman talaga. Hindi naman yan binoto. Yan ay hinugot lang yan ni Tambaloslos, anak ng kamote. Suhol to, no? Sa paninira sa mga Duterte. So, when you say will not support Sara Duterte for president, the honest question is, kanino ba talaga mahalaga ang suporta mo? Ang suporta na yan, hindi malaga sa mga Pilipino. Malaga yan kay Tambaloslos. Sa mga botante ng Maynila na matagal ka nang hindi pinili o sa ilang tao sa loob ng Kongreso, perhaps the better question is, sino ka ba? Para magsalita tungkol sa 2028. Aray! Pastor Jan! Wala namang kwenta kasi yan, Pastor Dila na yan. Mahaba lang talaga. Ang lakas naman ata ng bilib mo sa sarili. Wala kang nagawa sa flood control corruption na mga kalyado mo. At wala nga ngawa para sa taong bayan. At wala kang ngawa. At wala kang ngawa pala. Sorry. At wala kang nga nagawa para sa taong bayan. Wala naman talaga nagawa yan si Pastor Jack. Meron ba? Meron ka bang mga panukala? Pastor Jack! At since mahilig ka rin magpaka-moral authority, isang simpleng tanong lang. Pastor! Magkano na ba ang impluwensya mo ngayon sa accounts committee? Magkano? Ilang malita? Sa politika, hindi sapat ang titulo o ang pag-angkin ng moral high ground. Ang sukatan ay tiwala ng taong bayan. Wala nang tiwala ng taong bayan sa kanya, butante dyan sa Maynila eh. Mahaba kasi yung dila, parang tik-tik. At sa puntong iyan, malinaw kung sino ang may mandato at kung sino ang wala. Layo yan kay Inday Sara. 32 million. Ilan ba boto mo, Pastor Jack? Nanloko ka pa, nandaya ka pa. Ito yung pinakamagandang sinabi ni Kang Pulong sa dulo. Pag Jack in Poy na lang kayo. Ito. Pag Jack in Poy na lang kayo dyan sa laruan mong nakalabas ang dila. Noy, Pastor Jack. Laruan na nakalabas ang dila. Anong laruan yun? Pastor Jack. Si Manoy. Si Manoy yung tinutukoy ni Kong Pulong. Mag-jack in point na lang. Mag-ano na lang. Pastor Jack. Ay, yung pinakamagandang term, Father Flabby ka na lang. Alam mo to si Pastor Jack, no?
ito yung mga kongresista na panggulo lang, no? Immoral, pero feeling moral, no? Yun ang personalidad ni Pastor Jack. Pero pag tinignan mo ho siya, magagalaiti ka sa galit. Dahil yung mukha niya, mukhang impacto. Mukhang demonyo. Pero pastor siya. Pero ngayon, bago na, Pastor Jack na po siya ngayon. Tingnan mo ha. Sabi niya, hindi daw siya susuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. So be it. Pero aminado siya na si Vice President Inday Sara mananalo. O ito, tingnan mo. Pero hindi siya susuporta. Paano po nangyari yan? Ito. Pakinggan natin. At this point in time, naniniwala ako she has a very good chance. Pero still, no, kung ngayon ang eleksyon, ngayon ang eleksyon, ha, palagay ko mananalo si Sara. Tingnan mo. Kung ngayon daw ang eleksyon, palagay ko mananalo si Sara. Aminado rin itong mga, mga atakdog ni Tambaloslos. Na si Inday Sara malakas. Na si Inday Sara ay mananalo talaga. Wala ang kalaban si Inday Sara, sa totoo lang. Kaya kayong mga kongresista dyan, sa kongreso, yung political career po ninyo, masisira talaga yan. Sira na nga yung political career mo, Pastor Jack, nakarang eleksyon, nandaya ka lang. Talo ka na, anak ng kagawang, nanalo ka pa. Di ba ho nakakahiya sa isang distrito, Pastor Jack, na umupo ka pero hindi ka binoto ng taong bayan? Nanalo ka dahil kay Bangag, dahil kay Tambaloslos, dahil kay George Garcia. Yan ang isang nakakahiya. Tapos hanggang ngayon, wala ka pang nagawa. Kaya Pastor Jack ka talaga. Tingnan mo itong si Pastor Jack na nagsasabing hindi siya susuporta kay Vice President Inday Sara, pero aminado siya na mananalo si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo kung ngayon ang eleksyon. So ito, aminado na napakalakas talaga si Inday Sara. Kaya nga, merong isang abogado na nagsasabi na ang mga kongresista diyan sa kongreso, pag pumirma po kayo ng impeachment labang kay Inday Sara, panigurado, masisira ang karir mo dahil yan ay parang warning Inday na, sige, pag kayo ay pumirma na ma-impeach ako dyan sa kongreso, pag naging presidente ako, pagtakbo ko sa 2028, mananagot kayo, sisirain ko yung karira ninyo sa politika. Ito, pakinggan natin si Atty. Trixie Cruz Angalis. Tungkol dyan po. Narito. Ito naman po, kasi parang sa kasalukuyan, meron ng 4 na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Sakaling umusad po ito, or baka doon pa lang sa komite, baka may nakikita po ba kayong mga pagbabago? At sakaling umusad ito after ng komite, sa plenaryo, alam natin, numbers game ito. Ngayon na nagpahayag ang pangalawang Pangulo, meron bang epekto ito sa kaisipan at sa desisyon ng mga kongresista po na boboto dito? Tingin ko meron. Kasi pag maaga siya nagdeklara, ang maraming nagsasabi kasi na kaya siya nagdeklara ay para dahil nga na worried siya about the impeachment at maikakast niya ito, pamumukha niyang politika lang ang itong impeachment. But for me, if that is the strategy, medyo late na yan. Itong pag-declare niya ng kanyang leadership, dino-draw out niya yung support niya. Pag naging halos face-to-face na, maihaharap yung katotohanan doon sa mga kongresista o mga representante na boboto dito sa initial stage ng impeachment, baka sakaling ma-realize nila na hindi lang po rumor yung kanyang pagiging person to beat in 2028. Backed up ito by an enormous support. Kumbaga, dinadraw out ni VP Inday itong support niya at ito ang haharap sa mga kongresista. Seeing this kind of support, nakaka-demoralize naman sa kanila talaga on their part. Kung maaalala nyo, last year, no, lumabas yung listahan ng mga kongresista na bumoto
for impeachment. Hindi po nawawala yung listahan na yan, naaalala pa ang mga pangalan nila. At antabayanan din ang mga pangalan ng mga gustong magpa-impeach kay VP Inday. And mayroong consequences ito for 2028. Ang consequences, talo. Masisira ang political career nila. Kagaya po dito kay Pastor Jack, no? Ba nagagi? Talo na nga to si Pastor Jack, nananalo pa yo. Ay, sarap naman tong inang sindihan ng kandila. Masisira talaga yung mga karera nila. Lahat ng pumerma, at saka hindi ko po pwedeng palampasin ito ng mga botante. Kasi kunyari ako, botante ako, no, sa isang lugar. Ngayon, bago ako bubuto, maalala ko po, kunyari ako botante ako sa kay Pastor Jack Distrito. Anak ng kamuti, si Pastor Jack tumatakbo na naman, mandaya na naman ito. Bastos to na pastor ito. Ay, ikis na agad sa akin. Pumirma ito na ma-impeach si Inday Sara, ikis na agad sa akin. Yan ang magiging resulta niyan. Wake up, cool sa mga resista na dandahan kayo. Sige, pumirma kayo. Sisirain ko karera ho ninyo. Yan ang maliwanag dun. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon, sa totoo lang, hindi na presidente ang pinag-uusapan natin sa 2028 kung sino ang mananalo. May presidente na po tayo eh. Ang pinagtatalunan na lang natin ngayon, ang vice-presidente, kung sino ang mananalo. Na kahit magsanib pwersa nga lahat ng dilawan, pinklawan, komunista, hindi pa rin enough na matalo nila si Inday Sara. Dahil ang pwersa ni Inday Sara, andyan pa rin. Malakas, pinagtutulungan nila eh. Winawasak eh, pinipin down eh, hindi naman nawasak. Kaya nga yung pagdeklara ni Vice President Inday Sara sa pagkapangulo, umabot po sa international media. Ay, ganun katindi. At pinag-uusapan na, nagtrending buong mundo pala yung pagdeklara ni Vice President Inday Sara sa pagkapangulo. Bukod pa riyan, legit pala ho na nung nagdeklara si Inday, gumanda yung stock market. Bakit tumaas ang stock market? Dahil siguro nagiging positibo ang naging resulta ng pagdeklara ni Inday Sara, ng declaration niya. Kaya tumaas yung stock market. Nagustuhan ng mga negosyante na si Vice President Inday Sara ay nagdeklara at maging Pangulo sa 2028 presidential election. Kaya napag-usapan po international din si Inday. Kagaya po itong Al Jazeera English, Philippine versus Sara Duterte, Philippine VP Sara Duterte announce run for president in 2028. Ayun. Tingnan mo ganong kasikat si Inday Sara. At bukod pa riyan, meron pa ho talagang international media na pinag-uusapan nila si Inday Sara. Ayan, ito di ko alam ano ba to, Europe ba to? O parting basta international. Ito pakinggan natin pinag-uusapan nila. Sarah, let's start with you. 2 years to the election, as a reporter Chris Gilbert told us. But what do we know about Sara Duterte? Well, look, Sara Duterte, Leanne, is from this political dynasty, as you heard reported there. So her father was the former president, Roberto Duterte, and Sarah herself, when she announced that she was running for president in the 2028 election, so a couple of years away, she made note of the fact that she had really taken account of that political history, if you like, and thought about what it meant, what her responsibility was. And she says she feels that she does have a responsibility to run. She's come out against the current president. She said that you've seen this widening gap
between them. That's come about because there have been corruption charges that were brought against Sarah Duterte. You've also seen her face a lot of criticism for a possible sedition speech. It's alleged that she'd said that she'd hired someone who would possibly kill the president if she herself was ever assassinated. So there's a whole load of political drama behind this. And the way it's worked out in the Philippines, because of these connections with the family, is that you really have not just political rivals, you have these political families battling it out for control. Now, she's 47 years old. She said in that speech that she asks for forgiveness for backing President Ferdinand Marcos Jr. at the last election. She said he lied during his campaign season, making promises that he didn't keep. She is currently, it's thought, according to polls, the front runner. But guys, that isn't always a great thing in the Philippines. We've heard some experts say early leaders are not guaranteed, and sometimes it's seen as sort of having your head above the parapet and really potentially facing pretty fierce resistance from the those that are still in power ahead of time. So there is a long way to go, but the race is sort of looking like it's starting to take shape, and Sarah Duterte taking this battle that she's had with the current president and moving it towards the ballot box. Ewan ko, hindi ko naintindihan. Sobrang slang. Hindi, ang tumatatak talaga sa international media, yung sinabi ni Inday Sara na patawad, no? Umingi ng patawad sa lahat ng mga Pilipino na nakumbinsin niya na suportahan si Bongbong Marcos. At ito'y sinungaling si Bongbong. O yan ang tumatatak sa mga international media na maaga daw, no? Maaga yung pagdeklara ni Vice President Inday Sara. Sa akin, hindi ito maaga, tama lang. Kasi kagaya ni Binay, no? Nung nagdeklara si Binay 1 year before the election, binanatan na siya ng binanatan, so hindi na siya nakaporma. So ito, mas maganda maaga kasi alam naman natin si Vice President Inday Sara, binanatan ng binanatan. So may panahon pa si Vice President Inday Sara na bumira. Pero wala naman ibang binabanat labang kay Inday Sara. Yung confidential funds lang, intel funds, pabalik-balik lang. Wala na silang maibabato. May Regres Piatos, anak ng kamote. Sa susunod, may Chipi. Yun lang ang kanilang yung binabato kay Inday Sara. Anti-political dynasty. Anti-political dynasty. Political dynasty. Eh lahat naman may political dynasty sa ating bansa. Hindi mo maiwasan dito na lang ako sa mga Duterte. Kung alam natin maganda naman ang kanilang liderato, ang political will nila, dito ako. Kaysa naman sa mga Marcoses, puro ghost projects po. Flood control kinakawat, no? At saka nakarating din pala sa international media yung sinasabi ni Inday Sara na pag ginurgur ako ninyo, ipapagurgur ko rin kayo. Nakarating din, no? So pag tiningnan nyo ho, si Vice President Inday Sara, talagang yung kanyang tawag dyan, yung popularidad niya, hindi lang pang local, kundi pang international din. So nakuha, no, ng international media itong pagiging popular ni Vice President Inday Sara sa ating bansa. Napansin nila ho ito. Kasi mantakin mo babae yan pero pinagtutulungan ng mga buhaya sa Kongreso, Senado, pati dyan sa Palacio de Polvoron. Kasi nga malakas. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, kanina, ang pinag-uusapan na lang ho natin ay Vice Presidente. Ang Presidente kasi, meron na si Inday Sara na.
O kumbaga, tapos na ang eleksyon sa presidente. Ang pinagtatalunan na lang ay yung vice-presidente. Na dito po ako nag-aalala dahil ngayon pa lang magkaiba na ho ang ating gustong maging vice-presidente. Sa sobrang lakas ni Inday Sara sa pagka-presidente, pati aminado tong si Pastor Jack, dito naman po tayo nahihirapan sa vice-presidente dahil nga magkaiba ang ating gustong manok. Mantakin mo ha, kagabi, nai-content po natin na si Inday Sara pinag-aagawan. Ito literal talaga to na pinag-aagawan. Merong Duterte Marcos na sa tingin ko hindi na po ito mangyayari. Para sa akin. Masasaktan kami dahil pag Duterte Marcos. Meron ding Duterte Cayetano, Dukay 2.0, merong Duterte Marcolita, yung Partido Reforma, meron ding Duterte Padilla, no? Meron ding Duterte Aquino, na niribat na rin ni Bam Aquino, hindi ako tatakbo sa pagka vice-presidente. Ngayon meron bago. Duterte Magalong, anak ng kamote. Alam mo, meron pang isa. Mas matindi. Duterte Robredo. Ang gala-gala. At meron ding Duterte Go, no. Maraming At ito matindi, si Pastor Jack. Alam mo, si Pastor Jack na nawagan din siya. Duterte Bundok. Ito, pakinggan natin si Pastor Jack. Anak ka ng kagwang talaga, Pastor Jack. Oh, ito ba yun? Ito, pakinggan natin. Hindi ko alam eh. I heard what Attorney Jimmy Bondoc said that ang gusto niya maging running mate ng ni Vice President is Robin Padilla. Bakit hindi na lang si Jimmy Bondoc? Siya nag-a-announce palagi, no? Tingnan mo. Pastor Jack! Gusto niya pala si Duterte Bundok. Ay, putang ina, pero hindi ka boboto kay Inday Sara, hindi ka susuporta, pero sumisigaw ka ng Duterte Bundok. Ang galing talaga ni Pastor Jack. So nagkagulo na. Labo-labo na talaga. Isipin mo, yung nagdeklara na hindi ako susuporta kay Inday Sara, siya ang nagsabing mananalo si Inday Sara talaga. Malakas si Inday Sara pag ngayon ang eleksyon, siya ang mananalo talaga. Tapos, nagbigay pa siya. Puntangin na ka, Pastor Jack, wala kang kwenta. Nagsuggest pa siya ng running mate. Wag daw Padilla, Jimmy Bundok na lang. Alam mo tong mga hinayopak talaga, nagpanic mood na talaga sila, no? Hindi na nila alam kung sino pambato. Kasi nasira na po yung pambato nila. No? Una pa lang kasi, binibuild na nila yung pambato nila. Akap dito, AX doon, tupad dito, tupad doon. No? Binibuild nila. May PI pa silang nalalaman, pirma-pirma pa. Meron pa silang bagong Pilipinas Karaban, namimigay ng 5,000? 5 kilong bigas yan. Yung pala, nangurakot sa flood control. Si Kim Jong-un ng Pinas, na amo nilang, Peking Panginoon, sinabi ni Kong Pulong, yun yung nasira. Matakin mo yung Sorby, point lang 0.01. Hindi nakaka 1% itong si Tambaloslos. Nawasak pa ang pangarap. Kaya yung sinasabi ni Inday Sara na ambisyosong Tambaloslos, tumpak na tumpak talaga yun. Yan ang isa sa mga nakikita ko. Kaya ngayon nalilito sila. Sino yung mga itapat kay Inday Sara? So ngayon, ito yung matindi. Lini Robredo at saka si Bongbong Marcos,
ay magkikita, no, ngayong ay Sabado pala bukas, sa Sabado bukas. Oh, Sabado. Para pag-uusapan yung kanilang unit team. Pinklawan Dilawan magsasama daw. Kasama mga loyalistang tanga. Para lang daw matalo si Inday Sara. No. Pero ang tandem daw, Lene Robredo at Tulfok. Kaso si Tulfok, ayaw na daw niya tumakbo. Kasi hindi daw niya kaya si Inday Sara. So may pangarap din si Erwin Tulfok pala na magiging vice presidente. Ito daw yung tandem Ano sana. mga magagaling dyan, na mga pwede maging vice ni VP Lenny. Siguro pag wala na. Wala nang tao sa mundo. Ako na lang at saka si Madam Lenny at saka papayag. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro makikita. Opinion lang po yun ng political analyst. Mapasalamat po sa political analyst. Pero that's his opinion. Pero no po, we're tired. My family is tired na yung mga banat, mga akusasyon, investigasyon. Kita nyo naman, 2025, kakaliwat kanan hanggang sa nanalo na po ako, dinidemanda pa ako, pinapaimbestigahan. So, no. Wala Paano hindi ka ididemanda eh? Hindi ka nga Pilipino eh. Hindi nga, ikaw nga si Sylvester Eritz Gonzales. Eritz Sylvester ka nga. Amerikano ka, di ba? Talagang ididemanda ka. Hindi ka Pilipino. Yan ang mahirap sa inyo. Tinakwil mo ang ka-Pilipino, bumalik ka pa. So, hala na. So, yung Robredo, Ropo. Tandem sana nila, hindi na matutuloy. So, si Lene Robredo na talaga yung kanilang pambato sa pagka-pangulo. So, ngayon, meron na rin silang hinahanap na vice-presidente. Putangin na, baka si Ngiwim, no? Kasi ayaw naman ni Erwin Tulfo. Si Ngiwim or si Vince Dizon. O baka naman sino yung hinayupak na yung Rimulya. Pero alam ko, gusto rin ni Rimulya maging pangulo. So talo-talo ngayon. So, walang bababa. Ito, iwan natin kung ano pong resulta sa pagharap nila ni BBM at ni Lene Robredo. Pero tandaan po ninyo, kahit sino po yung ilalaban ninyo kay Inday Sara, kahit limasin nyo pa yung kaba ng bayan, ubusin nyo pa, matatalo pa rin po kayo. Kung sila may Lene Robredo at saka BBM, pero ito nagulat ako sa isang abogado, bilhi ka. Pwede daw, Duterte Robredo. Paano mangyayari yun? Naging vice-presidente naman na si Robredo, hindi na pwedeng tatakbo yun. Pero anyway, pakinggan natin siya. Bakit Duterte Robredo? Ako kahit sino po rin sa tatlo, I think will be a good teammate with VP Sara, Bongo, Robin Padilla, Marcoleta, kahit si Amy, although I think merong mga grupo na medyo nagre-repel sa Duterte Marcos na naman. Huwag mo nang ipilit kasi yung Aimee, anak ng Kagwang Marcos yan, bili ka, anak. Di ba kayo natututo? Ganun, di pa rin kayo nadala. Gusto pa talaga ninyo, may pangalawa pa si Inday Sara, ma-impeach, naging presidente. Yeah, words naman itong mga taong ito. Oh. Pero I think kahit si VP Lenny will be a good tandem for Sara. Pero Lene? malayo pa no? Pero my point is, kahit na sino na sa mga nabanggit na maging katandem ni Sara ay malakas at maganda. Teka, linawin ko lang yun, sir. Ito, So, ibig bumalik lang sabihin, Madilawan. kinoconsider nyo rin ba si former VP Lenny na makatandem si VP Sara? Ano mo kasi unity yung kailangan magkaisa na ang bansa. Hindi ho maganda kasi na yung benggahan ng benggahan pagkatapos yung pag nanalo presidente upakan ng lahat ng kalaban. I think ang ating bansa
of course, ang hope ko talaga itulak yung parliamentary system at ang federalism para talaga magkaroon ng peace, unity, at equity ang bansa para merong lahat represented, hindi tayo winner takes all na presidential. Pero kung hindi natin makakamit yun sa panahong ito, I hope sa panahon ni Vice President Sara, pag siya pong nanalo, itulak natin to, getting someone na hindi naman yung kahit nasa ibang partido pero alam mo na yung maayos ang utak, maayos ang isip, hindi bengga yung trabaho at serbisyo. Maayos ang utak, ilutang nga si Lini. Yung 1 kilong bigas. Oh. Kaunti na lang daw. Ang tindi ng mat niya, matinik eh. Hindi ako sangayon dito sa kay Belica, Lini Robredo. Tang inumin talaga. No? Pwede pa siguro, Bongo, ayan, Robin Padilla, Marcolita, Cayetano. Pero, Lini Robredo at saka itong Marcos, Aimee, putang, mapamura ako dyan. At saka ang mga pinklawan, hindi rin papayag na vice-presidente si Lini nanggaling na dyan. Tapos babalik mo uli. Malabong-malabo yun. Kasi ang mga pinklawan nga gustong presidente si Lini. Kaya nga hindi makaporma si sino yun? Yung Tibayros Dahil kung gusto ng mga pinklawan dilawan si Lini Robredo. At ang gusto nilang vice-presidente, si Bongbong Marcos. Yun yung unit team. Pero iwan ko kung anong mangyayari ngayon. Kapayag ba si Lini Robredo? Kasi siyempre pangakuan si Lini Robredo ng lahat-lahat na ibibigay yan. Sasabihin ni Bongbong Marcos, name it! O anong gusto mo, ibibigay natin. Gusto mo yung alkansya ko? Kahadihero? Mga offshore account, ibibigay ko. Kung gusto mo yung gintong ninakaw namin sa Bangko Sentral, ibibigay ko. Para lamang yung magiging Pangulo sa 2028 ay kaalyado nila at sinusuportahan nila. Para hindi sila madadali. Pero ito, isa pa. Meron din puro aliado din ni Tatay Digong. Ito PDP talaga. Pull out sa suporta kay Inday Sara. Magalong. Ito. Lito ng mundo natin. Pakinggan natin Baguio City Mayor Benjamin Magalong's name has also come up as a possible running mate of Vice President Sara Duterte in 2028. Suportado si Magalong ng partido ng ama ng pangalawang Pangulo. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby Di Guzman. Kung ang tagapagsalita at Vice President for International Affairs ng PDP laban na si Atty. Raul Lambino raw ang tatanungin, magandang kombinasyon ng Duterte Magalong para sa 2028 elections. Nako, matutuwa ako klaro niyan. No, tuwa na ako na nag-declare na si VP Sara for President sa 2028. At kung si Mayor Benji naman, Mayor Benji Magalong ng Baguio City, ay magdi-declare siya, tatapos siyang Vice President. Ako, napakagandang tandem yan. Duterte Magalong. Kapatubong Pangasinan si Atty. Lambino at Mayor Magalong. Anya, may pagkakahalintulad ang Vice Presidente at Alkalde. Alam po yung tapang ni VP Inday at malasakit niya sa tao. Ganon din si Mayor Benji. May tapang na, may malasakit pa sa tao. Kaya maganda yan. Sana nga si Mayor Benji i-consider niya yan. And may the Holy Spirit guide him sa kanyang magiging decision kasi 3-termer na siya na mayor ng Baguio City. Napangiti at ikinagulat ni Mayor Magalong ang hirit ni Atty. Lambino. Yung bago iniisip yun kasi nakapokus kami doon sa aming advocacy. At ang advocacy kasi namin ngayon, we're going to shift from raising awareness on the corruption issue to choosing the right leaders. It's not personality focused. It's about telling the people and empowering the people so that they will be able to choose the right leaders to us. Gayunpaman, nagpasalamat si Magalong na naikonsidera siya ng PDP laban na masugid na nanligaw kay VP Sara para tumakbo bilang Pangulo.
Naniniwala si Atty. Lambino na sure win na si VP Sara kaya lagi umanong tinitibag ng mga kritiko. Para sa agenda, Dobby Wala na, labo-labo na sa ano natin, pabato sa Vice Presidente. Maramis. Dito tayo magkakaproblema eh. Alam mo kasi ang pagka-presidente, si Inday Sara, wala nang kalaban. So yung Vice Presidente tayo nangihimay kasi ang kinakatakutan natin, baka pag ibang Vice Presidente, ipa-impeach si Inday Sara. Ganun yung isa sa mga ano. Kaya namimili tayo ng tamang kandidato. Ayaw na rin natin ng Marcos dahil traitor. Alam naman natin, mabulungan lang si Amy, wala na. Nasabihan lang ng mama niyang baldado na rin. I-impeach mo si Inday. Wala na silang magawa yan. Putang. Tapos. Para Marcos uli. Awards. Si Magalong, okay sana kasi may baluarte. Norte. Kaso nga lang nagpagamit sa mga Marcos. Diba, pumunta pa sa Davao, nagalit pa nga yung mga Davawinyo, mga didi sa kanya eh. Dahil yung ginawa niya, nagpagamit siya doon sa ICI ni Bangag, wala naman nangyayari. Although, umalis siya kasi nadismaya, binanatan siya ng Malacanang, pero nakadamage na rin siya sa kanyang ginagawa. Diba, nagalit nga si Kung Pulong Duterte din kay Magalong, binanatan ni Kung Pulong Duterte, kaya sa akin, mukhang malabo. Malabo na ng Duterte Magalong. Yan ang isa sa mga nakita ko. Ang medyo malinaw-linaw dito para sa akin, Duterte Marcolita, Duterte Padilla, Duterte Bongo, Duterte Cayetano. Medyo okay itong apat. No? Ito yung isa sa mga nakikita ko. Kung itong apat ayaw talaga nila, pwede naman Duterte Kibuloy, yung ayaw talaga nila. Kasi Pastor Kibuloy sa Pampanga rin, parting norte, Nueva Ecija, marami rin siyang baluarte dyan. Namikos lang talaga nakarang eleksyon. Kung wala talaga, Duterte Bisdak na lang. Ang gulo eh. Kasi ako sa akin, goods po ito para kay Vice President Inday Sara na pinag-aagawan siya ng mga supporters at may iba't ibang manok na gusto niyang maging running mate. Ito ay positibo, hindi po to negatibo para sa part ni Vice President Inday Sara Duterte. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
ng bayan. Disdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.